Kamusta na po kayo? Purihin ng Panginoon ngayon pong Monday morning, September 2. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan buhat po sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. Ang ibabahagi ko po sa umagang ito ay makikita natin sa Roma chapter 10 verse 9. Ganito ang sinasabi: kung ipapahayag ng iyong labi na si Kristo ang Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ang title po ng ating morning devotion para sa umagang ito ay Kristo sa Puso. Walang nararamdamang pangamba ang isang taong may Kristo sa puso, kahit na siya ay nasa gitna ng buhay at kamatayan, sapagkat mayroon siyang kapanatagan. May pananalig siyang ang Panginoong Hesus na namatay upang tubusin ang kanyang kasalanan at muling nabuhay upang siya rin naman ay muling bubuhayin. Ang mga Saduceo ay naniniwala sa kautusan, partikular sa Torah, ngunit hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Para sa kanila, ang buhay ay para lamang sa daigdig na ito, at ang paggawa ng mabuti ay isang karangalan sa buhay na ito lamang. Ngunit ang mga Kristiyanong may Kristo sa puso ay naniniwala sa bagong utos at naniniwala ring sila ay ililigtas mula sa kamatayan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mga Pariseo naman ay very particular at very detalya sa kautusan at naniniwala sila sa muling pagkabuhay, ngunit karamihan sa kanila ay hindi naniniwala sa katuruan ni Jesus. Sa madaling salita, naniniwala sila sa buhay, ngunit wala silang Kristo sa puso. Ang paniniwala nila ay makakamtan ang pagiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. At ang pagsunod lamang ang magkakamit ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang mga Kristiyano ang may mga Kristo sa puso ay naniniwalang walang sinumang matuwid. Tanging ang pananampalataya lamang kay Kristo ang siyang nagbigay ng pagkakataon upang ang tao ay ibilang na matuwid. Hindi na nakabatay sa kautusan at mabubuting gawa ang pagmamatuwid sa harapan ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, malinaw ang nilalaman ng ating morning devotion sa umagang ito, na kapag tayo ay may Kristo sa puso, tayo ay naniniwala na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa at hindi sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap, kundi ito ay mula sa Panginoon. Ito ay biyaya ng Diyos na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Kaya naman bilang mga Kristiyano, bilang mga sumusunod sa ating Panginoon, nawa ay ating i-avail, nawa ay ating i-enjoy, nawa ay ating pagsikapan itong napakagandang panukala na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, ang kaligtasan na nagmumula sa Kanya. Ang wika dito sa ating binasa, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ang Panginoon at buong puso kang musampalataya na siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kaya malinaw ang ipinahayag sa bawat isa sa atin na ang kaligtasan ay mula sa Diyos. Kaya patuloy nating ipahayag na si Kristo ay Diyos at patuloy na sumunod sa Kanyang kalooban, at makakaasa tayong ang kaligtasan ay ipagkakaloob sa atin. Kung paanong pinapahalagahan natin ang mga iba't ibang bagay dito sa sanglibutan ito, higit nating pahalagahan ang kaligtasan na kaloob ng Diyos, sapagkat ito ay pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin, at nais niya na tayong lahat ay magtamo nito sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. Tayo'y manalangin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Monday,
Isa na namang edisyon ng morning devotion ang ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Salamat po Panginoon dahil ito ay pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Kami po ay nananampalataya at magtiwala at sumunod sa iyo. Kaya nawa kung papanong pinagsisikapan namin ang aming buhay dito sa lupa, tulungan niyo kami Panginoon na ito ay pagsikapan din. Isipin din namin mabuti upang ang kaligtasang ito ay aming ma-enjoy, maabel sa tulong mo. Marami pong salamat sa lahat ng mga nanonood sa umagang ito sa aming morning devotion. Ano man po ang kanilang ipinagpipray ay bigyan niyo po ng katuparan. Patuloy nilang maramdaman ang iyong kabutihan sa kanilang mga buhay at patuloy nilang makita ang iyong kadakilaan. Nawa ang kaligtasan na ipinangako mo, ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin ay idesire ng aming puso upang lalo pa kaming maglingkod sa iyo ng may katapatan. Salamat po Panginoon sa araw na ito. Samahan niyo kami sa lahat ng aming gagawin. Maranasan namin ang iyong presensya at makita namin ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay. At nawa, ikaw ang patuloy naming mapaglingkuran ng may katapatan. Pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng mga anak mo na nakikibahagi, nakikiisa para sa aming morning devotion sa umagang ito. Ano man po ang kanilang pinagpipray ay bigyan niyo po ng katuparan. Marahil ang iba sa kanila ay humihingi ng maayos at magandang kalusugan. Tulungan niyo po sila Panginoon. Marahil ang iba sa kanila ay humihingi ng mga biyaya. Pagpalaan niyo po sila. Marahil ang iba sa kanila ay humihingi ng kalakasan. Palakasin niyo po sila. Marahil ang iba sa kanila ay humihingi ng proteksyon, ng pag-iingat mo sa kanila, ingatan niyo po sila. Salamat po Panginoon, patnubayan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. At nawa ay patuloy naming maramdaman ka sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo sa isa namang edisyon ng Morning Devotion para sa umagang ito ng Monday, September 2. Napakabilis ng panahon, pero manta po. At nawa, patuloy nating makita, maramdaman ang kadakilaan at katapatan ng ating Panginoon. Gamitin natin ang ating buhay na naayon sa kanyang kalooban. At nawa, ay patuloy nating makita ang mga naisipagawa sa atin ng ating Panginoon upang ang Diyos ay patuloy na malugod, magalak sa bawat isa sa atin. So hanggang dito na lang po, mula po rito sa Crossroad United Methodist Church. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay laging mabuti, hindi lamang noon, hindi lamang ngayon, kundi sa mga darating pang panahon. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!